No choice ka na kasi, Mr. Pulong Duterte. Natural lamang lahat ng sumasang-ayon sa kawalang-hiyaan ninyo, sa kademonyuhan niyo, sa kalokohan niyo, natural susuportahan niyo yan. Sila-sila na lang ang natitira. Sila-sila na lang. Mantakin mo ha, 1 out of 55 na miyembro ng Justice Committee. Ayan, kaisa-isa itong si Sontay. Ang sesti niyan, gusto pa niyang magpasikat. Ang malaking katanungan dyan, mukhang ang isang Sontay ang takot at or baka inisip niya na kasi maging presidente si Sara Duterte. Yan. Yan yung mga taong takot. Yan yung mga taong totoong takot. Walang katapangan sa ginawa nito. Kahihiyan nga eh. Diba mantakin mo, solo ka na bumoto over the favored, those who favored na 54, talagang nakakahiya ito. Kasi nasaan ang prinsipyo mo kung ganon. Tapos sasabihin mo na napakalabo ng impeachment articles laban kay Sara Duterte. Talaga ba? Ibig sabihin malabo yung 54? Gaano ba kalayo ang talino mo, Mr. Suntay? Sa talino na Congressman Luis Tro at ng iba pa. Para kasing ang nangyayari, ikaw yung olats. Ayan. Meron daw pressure. Kahit daw matindi ang pressure natong sa Sontay, ay yun nga, nanindigan pa rin daw ito sa gitna nga daw ng pananakot at pressure. Sino yung may takot at pressure? Sino yung nananakot sa kanya? Anong klaseng pananalita yan, Mr. Duterte? Mr. Pulong? Sino yung nananakot? Sino yung nami-pressure sa kanya? Kakaiba. Baka naman ikaw. Baka naman kasi kayo ang nami-pressure. Pinipressure at tinatakot niyo rin siguro ang ibang kongresista. Ang problema, hindi natakot. Ang isang ito lang ang natakot. Etong si Sontay. Yun yung masaklap. Natural, sasaluduhan mo yan. Pero ang masaklap ulit dyan, kaisa-isa ang sinaluduhan mo. At yung 54, pinagtatawanan si Sontay.